Good morning po mga kabayan. Welcome po muli sa ating panibawang update rito sa Bataan Cavite Interlink Bridge. Nasa likuran natin, masisilayan na po natin yung tambak na lupa. Nakalayan na po yan dito sa portion ng Barangay Timalan na Cavite. Forecast studio, hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Abangan po ninyo mga kabayan yung more update pa natin rito sa Bataan Cavite Interlink Bridge. Paki-like, paki-share, follow at subscribe na rin. Paki-hit yung notification bell para lagi po kayong updated pag may mga bagong progress tayo rito sa Bataan Cavite Interlink Bridge. Ito na po mga kabayan, yung ating progress rito sa Bataan Cavite Interlink Bridge. So nakita po ninyo mga bayan yung mismong full details nitong Bataan Cavite Interlink Bridge sa mga bayan. Ito ay may habang 32.15 kilometers, no? Yan po yung haba mga bayan. Mula rito sa Barangay Timalan hanggang doon sa Maribeles, Bataan. So yung kalsada na kaharap sa ating kamera mga bayan, yan po yung papuntang Maynila. Yung mga sasakyan na sa kaliwa ay papunta po yung portion ng Ternate, Cavite. So dito po mga kabayan, sa napakalapad po yan mga kabayan, no? Yang sinimula na pong tinambakan ngayon ng graba yan mga kabayan bago mag-building, yung building na kulay maroon na yan. Dahil dito po ang entrance exit, no? Magkakaroon rito ng circle paakyat at papasok sa Bataan Cavite Interlink Bridge at pa-exit mga bayan rito sa kahabaan nitong Antero Soriano Highway, no? So asahan natin itong portion na ito, yung mga lupain rito mga bayan ay tataas ang value. Napakaswerte yung mga may-ari ng mga lupain rito mga bayan. At yung biyahe natin papunta roon sa mismong Bataan, napakabilis na mga bayan. At ang total cost pala nitong project na ito ay mayroong total cost na 3.6 billion dollar mga bayan. Ito po ay inutang sa Asian Development Bank. Yan po. So, ayan po sa harap sa ating kamera, tatawid rito sa Antero Soriano. Magkakaroon dyan ng tatawid dyan. Yung kaharap sa ating kamera ngayon ay approaching na po yan doon sa dagat. Mula rito hanggang doon sa dagat mga bayan, sa Barangay Timalan mismo, ay nasa wala pang 1 kilometro or mga 1 kilometro mga ganun. So dito sa portion na ito mga bayan, oh, mataas-taas na po ang tambak dyan. So, yung mga nagtrabaho dyan sa ngayon
ay medyo iilan pa lang dahil medyo napaaga tayo sa pagpunta rito upang hindi tayo makasalubong sa traffic, no? Inagahan natin. So, ang kontraktor pala rito sa portion na to ay si Impancho, no? Ay napakabigating construction company rin po sa ating bansa, mga bayan. Sila rin po yung subcontractor sa parang sa SLEX Tier 4 na in-update natin dati or Calax, no? So, once na ito'y matapos, mga bayan, posible hindi ito matapos ng 3 taon. Baka abutin to ng 2030, mga bayan, or 2029. 2030, ano, ganun, mga 4 years, no? Dahil dito sa portion na ito, mga bayan, walang hindi mahirap na trabaho. Ang pinakamahirap nito yung patawid roon sa mismong papuntang Bataan dahil talagang malalim doon, dahil lahat ng mga barko, mga bayan, kailangan napakataas ng tulay na ito. Dahil lahat ng mga barko na papasok sa mismong Manila Fort ay talagang sa ilalim nitong tulay dadaan. At kailangan napakataas nito, mga bayan. Diyan po, mga bayan, yung nilagyan natin ng araw, diyan po tatama yan. Sinadya din, pero may bahay pa rin na isa or dalawa na natamaan talaga doon. Kumbaga tanggal na po ang bubong doon, no? Yung portion ng bahay. So ayan na po, sa unahan konti, mayroon na rin pong tambak dyan na lupa, mga bayan, nakapiso na rin yan. So, posible itong papasok dyan sa Barangay Timalan, yung old road, ay posible dyan itatama yung mga poste. Dahil may pinorma sila dyan, mga bayan, na posible sisimintuhin yan. So, ayan na po, mga bayan, no? Yan na po yung mismong bakanting lote dyan, kalagitnaan ng isang subdivision. Dyan po tatama, patawid riyan sa mismong papuntang Bataan. Ito po yung tumbok, mga bayan. Tumbok ito, sa tapat lang po talaga ito sa Maribeles, Bataan. Ito po yung mapa, oh. So yung kulay dilaw sa right side, yan po tayo. So yan dilaw na yan, yung alignment. Yan po, mga kabayan. So, talagang tinama nila siya dyan sa mismong wala gaano maisturbo na mga kabahayan. So, mayroon talagang hindi maiwasan, may dalawa or isa na talagang tumbok siya. Yan po yung progress rito, no? At may mga ground shot rin po tayo dyan. Pasukin natin yung looban na yan. Kaya abang-abangan po natin, mga kabayan, yung mga update pa natin rito. Mahaba-haba ito, mga kabayan. Almost 3 years or 4 years ito, mga kabayan. Kaya sa iba dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pakihit na rin yung notification bell, yung all, upang ma-notify po kayo pag may mga bagong update tayo rito sa mismong Bataan Cavite Interlink Bridge, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Maribeles, dyan sa Bataan, Subic. Ayun po, mga kabayan, yung mismong clover leaf na gagawin rito para rotunda siya. Ayan, no? Yung mga heavy equipment, oh, tambak na rito sa mismong Antero Soriano Highway. Ayan po, may tambak ng lupa dyan, mga bayan. Papabilis na natin biyahe natin papuntang Subic, papuntang Bataan, no? Once na ito matapos na, nasa 32 kilometers po ito, mga bayan.
Posible mga bayan, ganito yung design. Pwede rin po dalawa yung circle na clover leaf na gagawin rito, magkabilaan. Pero itong portion na ito mga bayan, posible isa lang. So kagaya doon sa pinakita ko sa inyo na yung kabilang side ay diretso lang. Ay yung mismong pinaka-rotunda sa kabilang side po. Diyan sa portion ng maraming heavy equipment, possibly ganito yung forma niya. Yan po yan mga bayan, yung forma sa kabilang side. Ganyan po ang kabilang side, yung circle, ganun dito sa baba natin, yan po yung circle valley. So magkakaroon ng tulay dyan sa taas ng Antero Soriano. So ayan po. So dito ang circle sa baba natin, kaya tinambakan na nila ng husto yan mga kabayan. Mataas-taas na rin. So ngayon mga kabayan, papasokin natin yung papunta doon sa malapit sa kanilang servants quarter. So ito po yung nakita natin kaganina doon sa drone. Yang mataas-taas na rin yung tambak. So wala pa namang base course na nilagay mga bayan. Kumbaga lupa pa lang yan pero piniso na, mataas-taas na rin yung tambak dyan. Nakaporma na siya. So kung lalatagan na po yan ng semento, papatungan na yan ng base course. Ayan po mga bayan, oh. Pero may mga graba na nakatambak dyan mga bayan, oh. Yung kabundok na graba dyan. Puro graba yan, ang lalaki pa. Ayan po, napiso na pala yan mga bayan sa bandang kanan. So ayan po sa kabila po, doon tayo galing kaganina. Ayan na po yung kabundok. Hindi po yan buhangin. Graba po yan mga bayan, mga bato malalaki. So ito na yung alignment. Papunta roon sa itong street na ito mga kabayan, tagos na po to doon sa mismong dagat dyan sa unahan. Dagat na po yan dyan mga kabayan eh. So ito yung nakita sa drone natin kaganina. So abang-abangan po ninyo mga kabayan, posible tulad dati noong ito po ay may marker pa, talagang pinuntahan natin yung Maribeles Bataan. Talagang bumiyahe tayo roon mga bayan upang maihatid sa inyo yung latest progress noong 2024 pa po yun 2025, early 2025, mga February yata yun, pumunta tayo ng Bataan sa Maribeles mismo. So tsaka medyo ano pa yun mga bayan, challenge pa dahil nung pumunta tayo doon sa Maribeles Bataan, ganito ang panahon. Talagang maulan at may low pressure pa. Kaya grabe yung salubong natin yung ulan tsaka baha nung pagpunta tayo roon. So ito na po, papunta na po tayo doon sa mismong baybayin. Pero hindi tayo lalapit pa doon sa mismong dagat. Distansya lang tayo sa talahiban lang tayo, no? Kumbaga paliparan lamang natin ng drone palapit roon sa dagat mga bayan. So ito na po yung nakita natin sa drone natin kaganina na makaiwas sa mga kabahayan. Ito po yung gilid nitong barangay road ng Barangay Timalan. Ayan, ito na po yung portion na ito mga bayan. So posible dito sa gilid yung mga poste ng Bataan Cavite Interlink Bridge mga bayan. So masisilayan natin sa mga puno dyan mga bayan, may mga sticker na siya. At itong tricycle rito, may puno. Ito po yung poste. Ayan po, may mga sticker, may tarpaulin na malaki. So dito yan tatama mga kabayan. Tsaka kung gagawin na rito mismo yung barangay road ng Timalan, ay posible walang padaanin na mga sasakyan rito sa kabilang side dadaan. Ayan yung tarpaulin. So dito talaga gilid mismo kasi hindi naman pwede dadaan yung mga sasakyan dyan. Tapos may mga heavy equipment, delikado. Kaya talagang
pag dito ay gagawin na to rito mga bayan sa mga main column, pag tayo ng mga poste para sa tulay, ay itong barangay road na ito ng Timalan ay isasarado. May tarpaulin na roon. So ngayon, approaching na tayo. Ayan po yung bahay sa bandang kaliwa natin na wala ng bubong, tinanggal na. So dito po, ayan o, yung servants quarter ng mga nagtrabaho dyan. Chinese din pala ang gagawa rin sa ibang area. Pero doon sa Cloverleaf na gagawin ay CM Pancho Construction Company. At yan po yung servants quarter nila. So ayan na po yung bakanting lote na yan mga bayan. Yan po, tumbok na yan dyan. Ayan na po yung dagat sa unahan mga bayan. Nasilayan na po natin. So dito po tatawid, pakaliwa. Yung bakanting lote sa bandang kaliwa mga bayan. Ito po, yan po, so yung poste na yan sa bandang kaliwa, dyan tatama. So ito na po yung drone shot natin mga bayan. Yung drone shot natin ay kaharap na dyan sa dagat. Ayan na po yung dagat sa unahan mga bayan. So dati dyan ay sakahan, no? So ngayon, yan tumbok na yan mga bayan, no? Ito, lagyan na tayong araw. So yan po mga bayan, dyan po. May mga bahay dyan, tinanggal na. Wala na yung mga bubong mga bayan. So may mga marker na rin dyan. Dyan tayo pumasok dati. Yung may na-interview tayo dyan na may mga bahay dyan na binaklas na yung mga bubong dyan. Dyan tatama mga kabayan. At masisilayan natin doon sa unahan yung barge yata yan or yung mismong marker. Ayan o, i-zoom natin maya-maya. Ayan po yung mga bahay. Tinatanggal na yung mga bubong o. Ayan o. Dyan mga bayan o. Ito po sa bandang right side. Dyan po may mga bahay dyan. Pero ngayon ay tinanggal na yan. Diyan tayo pumasok dati. At saka may marker dyan mga bayan. Diyan ang mismong mga poste. Papasok dyan, oh, ang lalaki ng alon mga bayan. Oh. Kasi itong Cavite at Bataan mga bayan, medyo masikip na lugar. Kaya medyo maano yung tubig, dagat rito. Ayan po yung barge ba yan or yan na po yung marker mga bayan. Ayan po, nakita niyo doon sa dulo banda. Yung bundok sa malayo-layo mga bayan, medyo masilayan natin. Makakaroon di umano dyan ng exit entrance. Yan po yung Corridor Island mga bayan. Makakaroon po dyan ng entrance exit, no? So dyan sa gilid magkakaroon dyan ng dyan idaan sa gilid mismo. Yan o, kita nyo mga bayan, tumbok rito. So yung isla na yan, kalagitnaan po yan ng Bataan at dito sa Cavite mismo, dito sa Naik. Yan po yung pinakamalapit. Ang layo niyan mula doon sa Maribeles at hanggang rito sa Barangay Timalan, Naik, Cavite, nasa 32 kilometers po yan mga kabayan. So dito po sa baba na ito, itong bakanting lote na ito tatama at idaan yung mismong yung pinaka-alignment nitong Bataan, Cavite Interlink Bridge. So yung kamera natin, ipapuntahin natin roon sa mismong pinaka entrance exit nitong bridge, no? Sa portion nitong Barangay Timalan, Naik, Cavite. So, yung bandang kanan, yung may mga So, dyan mga bayan, yan na po yung alignment. Klaro po. So, mahisilayan na po natin rito yung Antero Soriano Highway. Yung pakaliwa, going to Maynila yan. Going to Tansa, Kawit, and then Manila na. At yung pakanan, papuntang Ternate, Cavite po.
So ayan na po, yung kaganina pinakita ko sa inyo sa ground shot natin, yung mismong mga tambak na lupa at nakapiso na rin. May mga mismong mga graba na rin na nakatambak dyan sa gilid. So ayan po mga bayan, oh, kitang-kita na po natin. Ayan na po yun. So dito sa portion na to mga bayan, may bahay dyan, no? Isa or dalawa ang tinanggal na po yung bubong sa portion na yan mga bayan. So dito talaga siya tutumbok yung mga poste dyan na matamaan yung ilang bahay dyan mga bayan. Hindi talaga maiwasan. Siguro naman ay nabayaran na rin. Dyan sa portion na yan mga bayan, pati yung ano ng tricycle drone, pilahan ng tricycle dyan, yung kubol-kubol nila, may mga nakapaske na mismong Bataan Cavite Interlink Bridge na sticker mga bayan, papunta rito. So ayan na po yung mismong tirahan ng mga nagtrabaho dyan, yung kulay blue na building na yan sa right side. So yan lang po muna mga bayan, yung ating update rito sa Barangay Timalan, Balasahan, Naik, Cavite. Porca Studio, hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Maraming salamat and God bless sa lahat. Pakiusap po mga bayan, paki-like, paki-share, follow at subscribe na rin at i-follow na rin ang ating FB page mga bayan. God bless po sa lahat.